nationwide at worldwide. Napapakinggan na rin sa DWWW 774 Manila. Ito ang DCXL News. 558 kHz. 6 na dekadang maaasahan. Sa balita at serbisyo publiko, ang himpilan ng RMN Network sa Mega Manila. Live sa radyo at online. Sinong mahilig sa ball? Volleyball, basketball, softball, baseball, pinball, football at iba pang balls. Isama mo ng iba pang sports: boxing, wrestling, swimming, karate, tennis, billiards, bowling, archery, chess, golf at powerlifting. Name it, you have it. Halina't makijaming sa mga balitang in sa palakasan. Kasama ang mga bagong most valuable program anchors, Eman Mortega at Jairus Peña Florida sa programang Balitang Sports Sunday. Balitang Sports Sunday. Kaya kung gusto mong malaman ano at sino ang sikat sa sports, makinig tuwing Linggo, alas 12 hanggang 1:00 ng hapon sa Balitang Sports Sunday. Dito sa DCXL 558 Radyo Trabaho, ang inyong gabay sa palakasan at hanapbuhay. Balitang Sports Sunday. Kasama mga bagong most valuable program anchors, Eman Mortega at Jairus Peña Florida. Balitang Sports Sunday. Balitang Sports Sunday. Magandang hapon mga kasama. Oy, April 6, 2025. Siyempre kapag alas 12 hanggang 1:00 ng tanghali tuwing Linggo. Samahan niyo po kami. Kami po ang inyong mga kasama, Radyoman Eman Mortega. At Radyoman Jairus Peña Florida. Ito po ang programang Balitang Sports Sunday. Balitang Sports Sunday. Maraming naganap, Radyoman Jai. Alam kong excited ka na sa Holy Week. Na-excite ako na pa-advance. Advance, akala mo ha. This week na yung Holy Week ha. Balitang Sports Sunday. May Sunday pa. Meron pa nga isang linggo. May next Sunday. At syempre, ay yung ibang school, Radyo Manjay, sa Las Piñas na balita ko kanina, parang 7 and 8 asynchronous na sila. Kasi nga, sa Sunday, sa April 9, ay araw ng Kagitingan, holiday. So, 10-11. Balitang Sports Sunday. So, Wednesday ang April 9. Tapos asahan na natin by April 11 or April 12, Radyo Manjay, yan ay mga oras ng uwian. Patundang mga mag-a-advance na ng uwian. Yung mga nag-file na ng vacation leave ng 14, 15, and 16. Balitang susulit na nila. Sports Sunday. Tapos ang balik na nila, kung di ako nagkakamali, mga April 20. Balik 20. Na yan. Mga hapon hanggang gabi ang balikan ng mga yan. Kasi Lunes, pasukan na Pero yung iba niyan, mag-uwi na ng April 19. Tsaka may mga habol pa pala, mga recognition, graduation. Ay, speaking of recognition and graduation, yung moving up ng aking panganay, April 15, sabi ko, Martes Santo na. Parang Holy Week. Parang hinabol pa. Hinabol pa. Late na yata. Yan sabi ko, okay lang. Kung ngayon ang patakaran, wala tayong magagawa. Balitang Sports Sunday. Mga kasama, alam niyo po ba na nagsimula na yung PBA? Bilis, no? Bilis ha? Ang bilis ha. Nagsimula na yung PBA at syempre may mga nakaraang laro. Kung sino man yung mga naglaro na yan at kung sino mga nalo, mamaya mababalitaan niyo po yan ha. At naging mainit na rin po sa mundo ng NBA dahil nga po nalalapit na ang di ko masabing playoffs ang alam ko play-in tournament muna. So may play-in tournament o kanya-kanyang ligtasan. Kaya malalaman natin kung sino yung mga naka-clinch. Yeah, sino nakapasok na. Sure ball na sa playoffs. Balitang Sports Sunday. Pero bago po yan mga kasama, eto muna. Mga kasama, alam niyo po ba na mas importante ang kalusugan para maiwasan ng mga sakit? Dapat epektibo na food supplement ang kailangan. Mag-Santon Plus Gold. Mas pinahusay, mas pinagaling, mas pinabisa. Dahil meron ito extracted na mangosteen,
malunggay, ampalaya, garlic at spirulina. Kaya mas epektibo na makakatulong sa diabetes, maruming dugo, hypertension, pamamaga, bukol at iba pa. Mag-Santon Plus Gold para sa inyong reservation, tanong at order. Tumawag o mag-text sa DCXL News sa Santon Gold Hotline 0927-499-1276. Available na rin po ang Santon Plus Gold sa Mercury Drug, Watson's Pharmacy, All Green Pharmacy, All Day RX, Generica Drug, Southstar Drug, TGP Pharmacy, gain din sa Lazada at sa Shopee. Balitang Sports Batiin ko lang si Angelicos at si Andrea Evans. Ayan nanonood sila ngayon Nanonood sila ngayon. Ay, magandang hapon po sa inyo Eto na. Alam nyo mga kasama, bilang bahagi nga po ng... Yan ang sinasabi natin. Oo nga na selebrasyon ng ika-49th na season. 49th na ba? O 50? 50 na, 50 na. Gold. Oo. Mag-aalok po ang Philippine Basketball Association o PBA ng 49 pesos na ticket. Para maraming manood. Sa ticket. Para sa upper box at general admission. Kaugnay po yan sa 50th anniversary ng Liga ngayong April 9 nagaganapin sa Smart Araneta Coliseum. At 50 pesos pala sa lower box. Sa lower box. 50 sa PBA sa batay sa post ng PBA mismo. 50 pesos. 50. So hindi 49. Hindi. 50 last year, pesos. So last year yata yung 49. Ngayon naman 50 dahil sa kanilang ika-50th season. So 50 pesos na. Upper box ba tsaka general admission? Sa lower box ang 50 pesos. Lower box. Okay. Ay nga po kay PBA Chairman. Tama ba to? Ang PBA, tama ka. Si Ricky Vargas ba? Chairman, no? Kasi iba yung commissioner. Commissioner Willie Marcial. PBA Chairman Ricky Vargas, nais ng liga na ipakita ang pagpapalaga nito sa mga tagahanga sa pamamagitan ng mas abot kayang presyo ng ticket. Ang promo ay first come, first serve at limitado lamang ang bilang ng upuan. Kasama na ang bilang ng upuan ng scalpers. Alam mo, ang diskarte pala ng mga... 50 scalpers, 100 sa labas. Sa labas. Ang diskarte, bibili na maraming ticket. Ibebenta sa labas ng doble. Sabihin, wala na, naubos na raw. Naubos na ticket. Ito dito meron na kayo bibili. Layunin nga po ng PBA na muling buhayin ang kasabikan sa liga at mahikayat ang mas maraming fans ng manood ng live games. Balitang Sports. Pinapayuhan mo naman ang publiko na bumili agad ng ticket bago to maubos ng scalpers. Bago ito maubos, scalpers tuloy. Dahil sa kabang-abang natapatan ng Magnolia kontra Converge at defending champ na Meralco kontra San Miguel Beermen. Mamaya pala yan. April 9 pa. April 9. Ay, sa April 9. San Miguel Beermen na malapit ng i-reshuffle. Balitang Sports. Kasi wala Hindi na nakapasok sa playoff. Wala na raw sila nakukuha ang kampyonato. Baka hindi na rin sila favorite. Ano pang balita natin yan, Radyo Manjay? Balitang PBA pa rin tayo sa opening day ng Philippine Cup nitong Friday. Nagtala ng come from behind win ang defending champion na Meralco Bolts matapos na makalusot sa Converge 91-89. Diyan sa laban na ginanap sa Ninoy Aquino Stadium sa Maynila. Una riyan ay umabot sa 20 points ang deficit na dinanas ng Bolts bago sila humabol. Sa ibang game, ginulat naman ng Terra Firma ang Phoenix sa score na 95-87. Kung maalala, ang Terra Firma ay dating kulelat palagi na team. Sa pagkakataong ito, lumamang pa ng 20 points ang koponan na hindi na binitawan ang abanse hanggang sa pagtatapos ng game. Samantala, inaasahang magbabago na naman ang pangalan ng jeep na ibebenta sa pagtatapos ng PBA season patungo sa Star Horse Shipping Lines. Yon, hindi na sila jeep. Hindi na, nakailang na sila. Barko na, barko. Balitang Sports Sunday. Balitang Sports. Dati kulelat ang Terra Firma, ngayon ay lumalaban dahil sila ay malapit ng Nabenta na eh. So ang mangyayari asahan na magkakaroon ng palitan ng coach. Ang players yata kalahati. Paano kaya ang mangyayari dyan dun sa mismo mga staff? Yun ang yung mga kawawa, staff parang... ang alam ko mare-retain sila.
Kasi dalawang team pa rin yan eh. Star Horse Shipping Line, may team pa rin yan sa MPBL. Yan. Tapos yung mga player nga lang, yung kalahati ng player na patapos na yung kontrata, hindi na i-renew yan. Ang ipapasok yan, yung mismong homegrown na player ng Star Horse Shipping Lines. Ha? Nasa 100 million na pesos pala ang pagbili ng prangkisa. Oo, 100 million yung balita, pero in reality, parang doble. Kaya na, kasi nga, may usapan pa yan sa labas, hindi lang naman sa loob. Iba pa dyan yung bayad sa players. Iba pa, syempre. Tiba-tiba na naman ang biyayar. Balitang Sports Sunday. Oy, syempre magbabayad ka ng tax yan. Bibili ka ng prangkisa, di ba? Bebenta mo yung team mo. Ikaw, magbebenta ka, magbabayad ka rin ng tax. Bibili ka, magbabayad ka ng tax. O di, tiba-tiba. Balitang Sports Sunday. Nakikita naman natin sa mga politika. Kaya yung Terra Firma, ginagalingan nila, lahat ng player ginagalingan nila, baka sakaling ma-retain sila sa koponan pagka napalitan na ng pangalan. Kasi kung di mo gagalingan, sigurado. Bakit ka pa i-retain? Oo, di ba? Kung di ka gagalingan, malamang kukunin ka na ng ibang koponan sa MPBL. Balitang Sports. Kung magaling ka, tingin mo magaling ka, tapos hindi ka kinuha, Japan bilig ang bagsak mo. O kaya Korean. International ka. O kaya KBL. O kaya yung sa Taiwan. Taiwan P-League. Yung isa pa, sa Vietnam. Meron pa. Meron pa. O yan yung mga naglalaro yung mga kilalang Filipino basketball player dyan. Huwag lang i-deny mo na. Sa Korea, sa Japan, sa Taiwan, sa Vietnam. Yung mga pinupuntahan nila. Yung mga mailiga na malaki ang kita. Speaking of PBA, nagpaliwanag po ang Philippine Basketball Association sa ginawang proseso sa pagpili ng dagdag na 10 greatest player. Ayon kay PBA Commissioner Willie Marshall, dumaan sa malalim na proseso ang pagpili sa 10 mga players na palakasan daw. Pero hindi raw totoo yan, ha? Una rito, inanunsyo ng Liga ang dagdag pang 10 mga pangalan na kumukumpleto sa 50 greatest players ng PBA. Kabilang nga sa mga ito ay ang aktibo pa rin players na sina 8-time MVP winner Junmar Pardo. Natural naman si Junmar, 8-time Alam nga naman, di mo pa isama sa listahan niya. At 2021 MVP awardee Scottie Thompson na nagtaas ang kilay ng ibang mga veterano. Bukod kina Pardo at Thompson, ang iba pang kasama sa 10 nahirang ay sina Nelson Dabul Asaitono, Jeffrey The Jet Carriazo, Bong Hawkins, Abby King, Danny Siegel, Manny Victorino, Yoyoy Villamin, at ang himaong si Arnie Tualdes. Ang 50 PBA Greatest Player ay gagawaran ng pagpupugay ng PBA sa isang espesyal na programa sa darating na April 11 sa Soler North. Saan yung Soler North? Sa Pasay ba to? Hindi, sa may QC na yan. Sa Quezon City. So yung mga, kita mo yan, may mga career achievement yan, ha? Kaya, ewan natin, maraming question, ha? Bakit kine-question? Bakit nyo kine-question si Scottie Thompson? Eto, ipapaliwanag ni Radyo Manjay. Ito nga, inamin ng Barangay Ginebra star na si Scottie Thompson na hindi siya makapaniwala at na-shock nang mapasama ang kanyang pangalan sa 10 manlalaro na nadagdag sa 40 greatest players ng PBA. Kung maalala, tanging si Thompson at ang 8-time MVP awardee na si Junmar Fajardo ng SMB ang tanging aktibong players na napili sa mga greatest players mula sa pinakamatandang professional league sa Asia. Bagamat todo pasasalamat si Thompson sa pambihirang parangal at blessings, inamin naman niya na maraming deserving din na players. Sa edad na 31 years old, pinakabata sa bagong nadagdag sa listahan, naging automatic ang nominasyon niya dahil dati siyang MVP. Noong 2021, naging 7-time PBA champion at 2 beses din na itinanghal na finals MVP. Ngayon alam niyo na, sa mga may question, pinatunayan naman. Meron naman pala. Kaya wag na magtaas kilay, ha? Hoy, Neil Magdangan, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon din kay Moti Gallardo diyan sa Maragondong, Cavite. At magandang hapon sa mga nanonood sa aming FB page at YouTube channel na DCXL News. At lagi nyo kami napapakinggan sa inyong AM radio, DCXL 558 kHz. Yun. Sa mga nakikinig po sa oras na to, kayo po ba'y nananghalian na? O nanananghalian na?
Ngayon ay medyo makulimlim yata. Yan, ha? At salamat naman at hindi sobrang init. Hoy, pero Radyo Manjay, maraming kaganda nagtatanong, ano ba ang iyong hulaan trivia for today? Siyempre, hindi mawawala ang ating hulaan trivia mula kay Sir EA. At ngayon nga, balita nga PBA pa rin tayo, ang Philippine Basketball Association o PBA. Ang kinikilalang pinakamatanda at unang professional basketball league sa buong Asia po yan. Ito rin ang ikalawa sa buong mundo na sumusunod lamang po sa NBA. Ang tanong, anong year itinatag ang PBA? Yon, ano bang year ha? Balitang Sports So Sunday. mamaya, malalaman niyo po kung ano ang sagot yan. Pero, eto muna. Speaking sa import naman ng Ginebra, kinumpirma na sa mga basketball ng Pilipinas o SBP na nakatanggap si Justin Brownlee ng abiso hinggil sa isang adverse analytical finding. Sa ngayon, tinutugunan niya ito kasama ang kanyang US-based na mga abogado. Matatanda noong October 2023 na suspende siya ng 3 buwan matapos magpositibo sa Carboxy THC, isang sangkap na may kaugnayan sa cannabis. Hindi pa inilalabas ang buong detalye ng bagong test, ngunit sinasabing ito ay isang performance-enhancing drug. Balitang Sports. Samantala, nilinaw rin ng SBP na wala pang opisyal na desisyon mula sa FIBA hingil nga sa isyong ito. Sa ngayon, nagpapagaling pa din si Brownlee mula sa dislocated thumb na nakuha niya o natamo niya sa PBA Commissioner Cup Finals laban sa TNT Tropang Giga. Lumabas din yung gato after ng sa Asian Games, di ba? Yung gold ang Pilipinas. So maraming nagko-question ngayon kay Justin Brownlee. Siya ba'y gumagamit ng enhancing drug? Balitang Sports. Gumagamit ng cannabis ay na sinasabi ni lahat, pero tandaan po natin, huwag po tayong manghuhusga ng wala pang ebidensya. Yan, sasalang pa yan sa ano. Tsaka wala pa rin naman yata nga inilalabas ang FIBA mismo. FIBA nagsanction yata sa kanya dati. Naalala ko tuloy yung, di ko alam kung ano ba sang athlete yun, na nagpadala siya ng urine samples. Sa US yata sa yun US. Yung nung bumalik yung resulta, sabi sa kanya, congratulations, buntis ka. Pero lalaki siya. Asawa pala niya yun. Sa asawa niya pala. Balitang Sports. Nakapatawan tuloy siya ng lifetime ban. sayang. Sa track and field yata yun, kung di ako nagkakamali. Napatawan tuloy siya ng lifetime ban. Balitang Sports Sunday. Mamaya, pagbalik namin, babalitaan namin kayo sa mundo ng National Basketball Association. Sino na po ba nangunguna? Ano na ang update sa mga team standing? At kung meron bang suspendido? Kasi, alam mo, parang nakikita ko minsan sa mga post sa social media, parang marami na ako nakikita na parang sa basketball, nagkakaroon na ng rambulan. Parang nagiging madalas na yata yan. Nagiging kung madalas di sa kalsada rito sa Kung hindi sa road rage, sa basketball court nangyayari, ha? Pero para sa akin, ako naglalaro po ako ng basketball. Para sa akin, kung ikaw ay naglalaro, dalawa na naman ang rules dyan. Una, kung ayaw mong masaktan, huwag ka manakit. Pangalawa, kung mainit ang ulo mo, huwag ka na maglaro. Yun lang yun Kumbaga, huwag magnana yung tawag. Huwag, kasi kung mainit ang ulo mo at naglalaro ka, siguradong kung mabalya ka, hindi naman sinasadya. Yan, di ba? Mapapaaway ka lang, mapapaaway yung koponan nyo, di ba? May mga liga kasi, Radyo Manjay, sa mga barangay league, pag ikaw napaaway ka, hindi ka na makakalaro. Pero pagka lumabas sa resulta na buong team mo, buong team nyo na hindi makakalaro. Sayang naman yung mga gusto pang maglaro ng basketball. Tsaka nakakasira din yan ng karir, yung ng baril. Diba? Diba? May mainit ang ulo, hinabol, kinasaan ng baril. Hindi na nakalaro tuloy sa league. Naglalaro na sa professional league yun, ha? Professional league. So, ganun lang yun. Kaya mamaya, malalaman nyo po yan. Ang oras po natin, alas 12:26 na magandang hapon. Magbabalik po ang programang Balitang Sports Sunday. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Ang kape ko, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang Unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ngayong 2025, ang lucky number mo ay 312! Dahil sa Bingo Plus, may chance kang manalo ng 312 million pesos sa jackpot. Piso lang to play and may up to 4,317 pesos na cashback. Bingo sa saya plus sa panalo. Download the Bingo Plus app or visit bingoplus.com. Promo runs from February 4, 2024 to December 31, 2025. EGLD reference number MKTG-2024-2654. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Relax, it's time to laugh. Comedy superstar Russell Peters is coming to Manila. Relax World Tour on April 15 at the Samsung Hall. Vegans are the ISIS of the vegetarian world. I don't even think they have blood in them. If you cut them, like those packing peanuts come out of them. Russell Peters, Relax World Tour in Manila. Book your tickets now at smtickets.com. Presented by Wilbros Live. DCXL News, ang himpilan ng RMN. Balitang Sports Sunday. Kasama ang mga bagong most valuable program anchors, Eman Mortega at Jairus Peña, Florida. Balitang Sports Sunday. Balitang Sports Sunday. Nagbabalik po ang programang Balitang Sports Sunday. Pero bago po yung mga balita sa mundo ng palakasan, mayroon muna tayong balita sa labas ng himpilan. Contingency plan para sa mga overseas Filipino workers sa may Taiwan. Pinag-aandaan na ng Department of Migrant Workers. Kasama natin sa balita si XL Radyoman Ryan Sebastian. DCXL Radyoman Report. Sa isang pahayag na inilabas ng Department of Migrant Workers, sinabi nito na nakahanda ang ahensya na isagawa kung kinakailangan ang contingency plan nito sakaling magkaroon ng emergency situation sa Taiwan dahil sa kasalukuyang sigulot nito sa China. Ang DMW sa pakikipag-ugnayan sa Manila Economic and Cultural Office at Migrant Workers Offices sa Taiwan ay mahigpit na sinusubaybayan ang sitwasyon ngayon, lalo na ang kalagayan ng mga OFWs na naroon sa Taiwan at patuloy ang pakikipag-ugnayan ng DMW at MECO sa mga otoridad doon. Hinimok din ng DMW ang ating mga OFW sa Taiwan, gayon din ang kanilang mga pamilya na nandito na manatiling kalmado at tinitiyak ng DMW ang pagbibigay proteksyon para sa lahat ng mga OFWs. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Maray Sebastian, Tatak RMN. DCXL Radyoman Report. Balitang Sports Sunday. Maraming salamat XL Radyoman Ryan Sebastian. Oy, Radyoman Jai, ano ulit ang iyong hulaan trivia for today? Sa ating hulaan trivia ay tungkol sa PBA, ang Philippine Basketball Association o PBA po. Ang kinikilalang oldest at first professional league sa buong Asia
At sumunod lamang ito sa NBA. Ang tanong, anong year itinatag ang PBA? Balitang Sports Sunday. Alam mo, sila yung first professional basketball league sa Asia. Sila rin yung pay-per-view. Yan. Kasi di ba, pabayad ka. Dati may mga liga-liga kasi sa China, mga ganyan sa ibang bansa. CBA. Libre entrance Ito, magbabayad ka para makanood ka ng laro. Balitang Sports. Ngayon, magbabayad ka para makanood ka ng isang game. Hindi na yung katulad ng dati. Dati nanonood kami parang back-to-back yung mapapanood mo na laro. Hindi na yan katulad ng sinihan, ha? May 4:30 hanggang 6 o 6:30. Tapos 7 o'clock yung sunod. Yan, sa sinihan dati, pag manonood ka, pasok ka na umaga kahit lumabas ka ng gabi. Walang problema. Huwag tapos ng movie, labas lahat. Dati ganun, Radyo Manjay. Pag bibili ng pagkain, hindi dapat may baon na. Oo, kahit itanong mo yan sa mga tiyahin mo, tsuhin mo sa mga magulang mo. Pag manood ka ng sine, pasok ka ng umaga, kabubukas lang, manood ka na, lumabas ka na ng gabi. Hanggang magsarang tabing. Doon ka na matulog, walang problema. Ganon dati, ha? Pero ngayon, per movie, ha? So, isang movie, pagtapos, i-check lahat yun. Oo, ganon yun. Balitang Sports Sunday. Mga kasama, balita naman po sa mundo ng National Basketball Association o NBA. Binasa nga po ng defending champ na Boston Celtics ang NBA record sa may pinakamaraming 3-pointers sa isang season matapos na walisin ng Phoenix Suns. Ang record ng Boston ay nalampasan pa ang hawak na record ng Golden State Warriors na naitala 2 taon na ang nakakalipas. Naiposte ng Celtics ang milestone ng may pasok ni Peyton Pritchard ang kanyang 3-point shot. May 3 minutes and 40 seconds ang lalabi sa second quarter para umabot ang kabuang 1,364 na 3-point shots ang natipon ngayong regular season. Sa naging laro, nagpaula ng Boston ng 14 na 3 points para sa kabuang na 123-103 laban sa Phoenix. Noong nakarang taon na magkampiyon ng Boston, nasa pangatlong pwesto ito sa kasaysayan ng liga na may pinakamaraming 3-point shots. Samantala, nasa number 2 spot naman ngayon ang Boston sa Eastern Conference at may 5 laro na lamang ang nalalabi bago ang NBA playoffs. Balitang Sports Sunday. Mag-abang na lang sila kasi hindi na sila kailangan mag-play-in. Oo, hindi na nga lang sila kailangan. Pero kailangan pa rin na yung kanilang team standing, Radyo Manjay, kailangan mapanatili nila. Kasi pagka bumaba sila, baka may mga team kasi or may mga team dyan sa NBA, tanggapin po natin yung katotohanan na iniiwasan yung ibang team na makaharap nila sa playoffs. Kahit tinatalo-talo nila yan sa regular season, pag... Oo. Minsan kasi yan yung tinatawag na bigla silang masisilat, magugulat na lang. Halimbawa na dyan mga Detroit Pistons. Yan, katulad yan, Detroit Pistons. At yan yung mga tinatawag na nakakabulag pa na team. Talagang magugulat ka na. Kasi ibang depensa pag playoff. Oo, iba na kasi. Parang all out ang ibinibigay nila. Kaya ang ginagawa nila dyan ay parang masiguro na makapasok sila sa sana pagtapos kasi ng playoffs sa quarterfinals o semis na. Yung playoffs ay quarterfinals, semis na nga. Semis na. So ayan ang inaabangan nila. Tapos pagdating ng Eastern Conference Finals, yan na, all out na. Kaya yung iba po mga player, kahit po kanino kayo magtanong, yung mga star players, pagka alam nilang sure ball na sila, pinagpapahinga na po yan para makaiwas nga po sa injury. At may tulad nung nangyari kay D-Rose, playoffs yun. Kaya ganun talaga. Kaya kinakailangan iwas-iwas mo sila para hindi na ma-injury pa. Balitang Sports Sunday. Speaking of NBA, lalo dyan sa Eastern Conference, anong balita mo dyan, Radyo Manjay? Ito nga, kumpleto na ang mga kuponan sa NBA Eastern Conference para sa playoffs habang patuloy ang matinding labanan sa West para sa mga huling posisyon at home court advantage. Sa East, nangunguna ang Cleveland Cavaliers na mayroon ng 62 wins at may posibilidad pa na malampasan ang kanilang franchise record na 66 wins. Kasunod nila ang defending champions na Boston Celtics at ang New York Knicks. Pangatlo naman ang Pacers, Detroit at ang Milwaukee ay hanggang number 5 sa play-in tournament naman nag-aagawan sa team placing. Pero pasok na ang mga ito na kinabibilangan ng Orlando Magic na nasa 7th spot. Sumunod ang Atlanta Hawks, ang Chicago Bulls at ang Miami Heat na nasa ika-10 pwesto. Samantala eliminated na ang
Babay Toronto Raptors, ang Brooklyn Nets, ang Philadelphia 76ers, ang Charlotte Hornets, at ang Washington Wizards. Balitang Sports Sunday. Balitang Sports. So talaga nag-uuna na makapasok sa play-in. At yung gusto naman makasiguro sa playoffs. Sunday. At saka yung mga home court advantage. Yan importante talaga yan. Malaking ano din yung pag-home court nyo eh. Pag-home court ka. Yung moral nyong kumpiyansa, nandoon lahat yan. Kaya importante talaga yan. Ha? Sa iba pong balita, pinatawan po ng multa ng NBA ang Memphis Grizzlies star point guard na si Ja Morant dahil sa 2 beses na inappropriate gesture o pagporma ng pamamaril sa 2 laro. Unang binigyan ng warning ng liga si Morant pero inulit pa rin. Humigit kumulang sa katumbas na 4.2 million pesos, ang laki na ito, ang ipinataw mula kay Morant. Katumbas po yan ng $75,000. Nangyari insidente laban sa kontra Miami Heat. At ang una naman naglaro kontra Warriors kung saan doon siya binigyan ng warning ng liga. Kaya tuloy natalo kayo sa Warriors. Ayon sa NBA, ang ganito mga gestures ni Morant ay baka magkaroon ng ibang mga interpretasyon sa mga NBA fans. Balitang Sports Sunday. Balitang Sports. Paano kaya kung napatapat si Morant sa ano yan? Road rage. Road rage. Malamang sa malamang. Ano pang balita natin dyan, Radyo Manjay? Pinatawa naman ang NBA noong Miyerkules ng suspensyon ang 5 players mula Detroit Pistons at Minnesota Timberwolves. Ito'y matapos na masangkot sa rambulan sa kalagitnaan ng laro nitong nakalipas na Monday. Inanunsyo ni NBA Executive Vice President Joe Dumars na kabilang sa pinaban ay 3 players mula sa Pistons at 2 ang nanggaling sa Timberwolves. Ang mga ito ay kinabibilangan ni Pistons center Isaiah Stewart na may mabigat na suspensyon na 2 games habang tig-isang games naman ang suspensyon sa teammates na sina Marcus Sasser at si Ron Holland II. Samantala, mga Minnesota Timberwolves players na sina Dante DiVincenzo at si Naz Reid ay meron kontra Atlanta Hawks sa score na 121-105. At ongoing naman ang laban ng Los Angeles Clippers kontra sa Dallas Mavericks na may nalalabing 7 minuto sa huling quarter. At 117-86 lamang po ang Clippers. At kahit na wala nga si Naz Reid at si Dante DiVincenzo dyan sa Minnesota, nanalo pa rin sila kontra Philadelphia 76ers sa score na 114-109. At tinalo ng Memphis Grizzlies ang Detroit Pistons 103. Ayun nga yung nabasa nga pala kanina. At kanina naman nanalo via overtime ang Milwaukee Bucks kontra Miami Heat sa score ng 121-115. Balitang Sports Sunday. At syempre, Radyo Manjay, speaking nga sa NBA pa rin, sino nangunguna ngayon sa Eastern Conference? Ang Cleveland Cavaliers na pasok na sa playoffs, waiting na lang yan habang nagpapalipas ng ilang laro. 62-15 ang record. Ang record nila, ganda ng record nila, parang panahon ni LeBron James. Ang Boston Celtics naman may 57 na panalo, 20 na talo. Ang New York Knicks ay 49-28, ang layo Ang layo na. So ang Indiana Pacers din may pang-apat 46-31. Tigta-tatlo, Radyo Manjay. Ang Milwaukee Bucks, Radyo Manjay, may 43-34. Yun, ang Detroit Pistons, so sayang kung hindi na dikit nga yung nila kung hindi na suspend yung mga players nila, sayang. 43-35 sila, isa lang natalo ang lamang sa kanila. At pang-7 naman, ito yung mga papasok na, mga susunod na to ay papasok na sa play-in tournament. Sure na yan. Ang Orlando Magic ay may 38 wins at 14 na talo. Ang Atlanta Hawks may 36 na panalo at 41 na talo. Ang Chicago Bulls may 35-42. Ang Miami Heat, sayang, natalo sila 35-43. Ito malayo na kasi sila. Malayo na. Laglag na nga. Malayo na kahit na ilang beses pa silang manalo. Kasi 78 games na. So kahit 4 na beses hindi na sila makakapasok pa. Kaya nasa pang-11 ang Toronto Raptors na may 28-50. Ang Brooklyn Nets may 25-52. Ang Philadelphia 76ers 23-55. Sayang yung Philadelphia, no? Sayang. Dati, lumalaban pa sila sa... Nakakaabot pa ng conference finals. Finals, ngayon, parang ano nangyari.
Ang Charlotte Hornets may 19 na panalo at 58 na talo. Ang Washington Wizards naman po ay may 17 na panalo at 6 na po ang kanilang talo. Eto naman, nangunguna sa Western Conference ang OKC Thunder. May 64 na panalo at 13 talo. At malayo. Ang sumunod dyan sa pangalawang pwesto ay ang Houston Rockets na 51-27. Oy, alam mo ba yung OKC Thunder, marami mga sports analyst na nagsasabi na sana wag silang matulad sa Madi-disappoint. Oo, yung parang pagdating ng playoffs, biglang dadagain, biglang nagpapaalam na maaga. Kasi ang veterans dito na kaabangan, Lakers, Nuggets, Warriors. So, palalo na yung Houston Rockets din. Bata rin yung mga player dyan. So, sana wag silang dagain. Kaya kailangan dyan ng veteran players pag playoffs. Pag playoffs kasi minsan talagang yung veteran player talaga nag-i-step up. Ang Lakers nga nasa 47 na panalo at 30 na talo. At sumunod naman sa kanila ang Denver Nuggets na 47 din ang panalo, 31 naman po ang kanilang talo. Panglima ang Golden State Warriors may 46 na panalo at 31 na talo. Ang Memphis Grizzlies 46 din ang talo. 46 ang panalo at 32 ang talo. Gayon din po ang Minnesota Timberwolves. Ang Los Angeles Clippers may 45 na panalo at 32 na talo. Ang Dallas Mavericks 38-40 pang-siyam. Alam mo, Radyo Manjay, ito yung mga naglalaban ng pa sa makapasok sa top 6 Itong Lakers, itong Nuggets, Warriors, Grizzlies, Timberwolves, Clippers. Kasi may mga natitira pa hindi silang tulad sa East. 4 hanggang 5 laro pa. So pag sila nanalo ng 5, aangat yan. Pag natalo, sigurado mananatili sila sa play-in tournament. Pero yung Dallas, malabo na. Kasi 4 na laro na lang yung matitira sa kanila. So sure, kailangan nilang manalo para mapanatili sila sa play-in tournament. Kasi baka mamaya pag sunod-sunod na talo nila, wala na yan, babay na yan. Ang Sacramento Kings may 37 na panalo at 14 talo. Ito ang Phoenix Suns ay pang-11, 35-42. Yon, pang-12 ang Trailblazers may 34 and 44. Pang-13 ang San Antonio Spurs 32-45. Pang-14 ang New Orleans Pelicans 21 and 56. Ang Utah Jazz nangyari. Anong nangyari? Pang-15 at 16 ang panalo nila. 62 naman ang kanilang talo. Yon. Balitang Sports Sunday. So ayan po yung mga update sa NBA. So yung mga susunod na laro, malalaman nyo po yan. Balitang Sports Sunday. Kasi parang bukas yata maghaharap ito, Radyo Manjay. Ito magandang panoorin yung OKC at saka Lakers alas 3:30 ng madaling araw yan. Ano pa? At bukas din ng bago yan, alauna naman ng madaling araw ang laban ng Charlotte Hornets kontra sa Chicago Bulls. Yun, 3:30 rin pala ng madaling araw ang Brooklyn Nets at ng Toronto Raptors. At susundan naman ang laban sa 6 a.m. ang Cleveland Cavaliers kontra sa Sacramento Kings. 6 a.m. din ang Celtics at Wizards. Ang San Antonio Spurs at Portland Trail Blazers ay 6 a.m. din. 6 a.m. din ang Utah Jazz at Atlanta Hawks. At alas 7 naman ang Phoenix Suns kontra New York Knicks. Alas 8 ng umaga ang Denver Nuggets at Indiana Pacers. Ang New Orleans Pelicans kontra naman sa Milwaukee Bucks 8:30 ng umaga. Ang Golden State Warriors at ang Houston Rockets 8:30. So ang mga importante laban dyan, yung sa Warriors, Nuggets, Lakers, ayan ang mga dyan Tapos yung ito pa. Kasi mahalaga sa kanila bawat isang panalo ngayon. Ayan ang importante sa kanila, ang manalo. Balitang Sports Sunday. Every win counts para sa kanila. Hoy, Radyo Manjay, ano pang balita natin dyan? Dito naman tayo sa balitang PVL. Planchado na ang inabangang banggaan ng dalawang bigating women's volleyball teams sa bansa na Petrogas at Creamline para sa championship game sa PVL All Filipino Conference. Itinakda ang pagtutos ng dalawang magkaribal na team para sa Game 1 ng Best of 3 Series sa darating na Tuesday, April 8. Gaganapin ang simula ng title showdown sa Smart Araneta Coliseum. Sigurado, puno na naman yan. Dyan sa Araneta Coliseum kasi championship game na. Pero hindi 50 ang dito. Hindi. Petrogas at saka Creamline. Ay, nako. Ang ganda ng panoorin yan. At una na nga tinumba ng Petrogas gamit ang kanilang all-around plays ang akari sa loob ng 3 sets.
25-22, 25-20 at 25-18. Habang hindi naman pinaporma ng Creamline ang sister team na Choco Mucho sa 3 sets, 25-19, 25-15 at 25-15 din. Ito na ang ikaapat na pag-usad ng Petrogas sa All-Filipino Conference. Huling nagkaharap ang Petrogas Angels at Creamline noong 2023 First All-Filipino. Para naman sa mga veteranang Cool Smashers, dinominate ito ng liga sa nakalipas na 4 na taon. Yon! Litang Sports Sunday. Shoutout nga pala, shoutout kay Joanna Cruz. Nanonood siya sa ating FB page. Ganun din kay Tristan Wyatt Gulay, ha? At si Moti Gallardo ay may sagot sa ating hulaan ng trivia. May sagot ni Moti Oy, bago yung mga balita sa mundo ng palakasan, ito pa, may pahabol na balita sa Exxon Radyoman Ryan Sebastian. Department of Transportation nangako ng tulong sa Philippine Merchant Marine Academy. Kasama natin sa balita sa Exxon Radyoman Ryan Sebastian. DCXL Radyoman Report. Nangako ang Department of Transportation na susuportahan nito ang mga pangangailangan ng Philippine Merchant Marine Academy o PMMA upang itaas ang kakayahan ng kanilang mga kadete na inihahanda bilang mga facilitator sa hinaharap ng mga pandaigdigang kalakalan. Sa ginanap na ika-205 anibersaryo ng PMMA noong Biyernes, sinabi ni DOTR Secretary Vince Dizon na hihingi din siya ng suporta at tulong sa gobyerno ng France para sa pagsasanay sa mga barko tulad ng multi-role response vessels na kailangan ng mga kadete ng PMMA para sa kanilang sertifikasyon. Itutuloy din ng DOTR ang pagtatayo ng PMMA Carnival Cruise Line building sa PMMA complex na matatagpuan sa San Francisco, Zambales, kung saan ang pasilidad ay maglalaman ng 3 multi-purpose training room at 2 specialized laboratories na pwedeng tumanggap ng mga programa sa pagsasanay para sa crew sa barko at iba pa mga seafarers na maaring makinabang sa isang standards of training, certification and watchkeeping courses at shipboard competencies. Sinabi ng DOTR na magpapatupad ito ng mga hakbang upang matiyak na ang institusyon ng PMMA ay makakakuha ng kinakailangang suporta nito para sa kanilang mga kadete. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Ryan Sebastian, Tatak RMN. DCXL Radyoman Report. Balitang Sports Sunday. Maraming salamat, Extra Radyoman Ryan Sebastian. Speaking nga po ng Creamline Cool Smashers, alam niyo po ba, sobrang excited na ngayon ng mga fans sa pagbabalik ng bilang import nga po na nasabing koponan, si Erica Staunton para sa gaganaping ABC Women's Champions League sa April 20 hanggang April 27. Makakarap ng Cool Smashers sa Group A sa single round robin elimination round ang mga bigating team na Shetsu BC ng Kazakhstan at Al Nassr Club ng Jordan. Matanda na si Staunton na naging import ng Creamline Cool Smashers sa nakaraang PBL 2024 Reinforced Conference at 2024 Invitational Conference kung saan parehong naging kampyon ng koponan. Nakuha rin niya ang Best Outside Spiker Award sa Invitational Conference bilang key player sa Grand Slam victory noong isang taon. Sabik na 24, bata pa, 24 anyos na import para sa panibagong hamon, lalo ngayon nagkaroon na siya ng malalim na koneksyon sa koponan. Samantala, kasama rin sa mga delegado ng Pilipinas sa Liga ang Petrogas Angels at PLDT High Speed Hitters. Balitang Sports Sunday. Balitang Sports. Dito naman tayo kay Alex Ayala. Ilamin ng Pinay tennis sensation na si Alex Ayala na mas mabibigat na laban ang susunod niyang haharapin matapos ang makasaysayang performance niya sa 2025 Miami Open. Sa kabila nito, ayon kay Ayala, handa niyang harapin ang mga bagong oportunidad na kanyang tatahakin. Anyang tunay na paghahanda sa mga tournament ay magsisimula na rin ngayon. Samantala sa kanyang social media account, ipinabot ni Alex ang labis na pasasalamat sa mga sumuporta at nagdasal sa kanyang mga nagdaang laban. Ayon sa kanya, ang nakalipas na 2 linggo sa Miami Open ay halos hindi pa rin siya makapaniwala dahil sa puno ito ng emosyon at pasasalamat. Bukod niyan, nabigyan niya ng karangalan ng Pilipinas sa isa sa pinakamalaking tournament sa buong mundo. Samantala, umangat ang ranking nga ni Alex sa WTA patungo sa number 75 sa buong mundo yan. Makaraan ng record-breaking performance sa Miami Open. Balitang Sports Sunday. Balitang Sports. Sa iba pang balita, nasungkit nga po ng Pinoy Olympia na si EJ Obiena ang gold medal sa ginanap na Taiwan Pole Vault Championship 2025 sa Sun Moon Lake sa Nantou, Taipei.
Ang panalo ni Obiena ay sa kabila ng makapal na fog sa lugar na halos mag-zero visibility. Nakita mo yan, Radyo Manjay? Ang kapal ng fog. Pero hindi makikita talaga, no? Hindi mo nga alam kung may audio. Delikado nga yan kung ano eh. Kasi baka mamaya sumabit ka sa post. Okay, magkamali ka ng pagkaano mo ng pole. Makita sa video na kuha ng kanyang ama at dating national player na si Emerson Obiena nang malampasan ni EJ ang men's 5.50 meters. Kasama ni EJ sa tournament ang ilang Pinoy vaulters tulad ni Hockett de los Santos na nagawang maklear ang 5.15 meters. Si EJ na world's number 4. Ang rango ay nakabase sa Europa para sa kanyang training camp bilang paghahanda naman sa 2028 Los Angeles Olympics. Balitang Sports Sunday. Ay, Radyo Manjay, ang oras natin alas 9:54 na magandang hapon. Bago yung sagot sa walang trivia, alam kong may babasahin ka pa dyan. At ang programang ito ay hatid sa atin ng Santon Plus Gold. Mga kasama, food supplement ba na epektibo ang hanap mo? Diabetes, hypertension, maruming dugo na nagdudulot ng iba't ibang mga sakit? Nandito na ang solusyon. Ang Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold ay mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Dahil ito po extracted mula sa ampalaya, mangosteen, malunggay, garlic at spirulina. Para sa inyong reservation, tanong at order, tumawag po o mag-text sa DCXL 558 RMN Manila sa Santon Gold Hotline na 0927-499-1276. Available na rin po ang Santon Plus Gold sa Mercury Drug, Watson's Pharmacy, All Green Pharmacy, All Day RX, Generica Drug, South Star Drug, TGP Pharmacy, gayon din sa Lazada at Shopee. Balitang Sports Sunday. Magandang hapon, Sir Felix Alvarez Jr. Nanonood siya mula dyan sa Sinaloan, Laguna. Balitang Sports Radyo Manjay, ano na sagot sa iyong hulaan trivia for today? Sa ating hulaan trivia, thank you Sir EA. Sir EA, maraming salamat po ulit sa tulong. At ang Philippine Basketball Association o PBA ang kinikilalang oldest at first professional league sa buong Asia. Ito rin po ang ikalawa sa buong mundo at sumunod lamang po sa NBA. Biruin yun. Ang tanong, anong taon itinatag ang PBA? At tama si Moti Gallardo sa comment niya na 1975. Kasi ang kauna-unahang game ng liga ay ginanap sa Araneta Coliseum sa noong April 9, 1975. Kaya naman ngayong taon ay ipinagdiriwang ng PBA ang Golden Anniversary of 50 years kung saan maraming inilatag na mga aktibidad ang liga at isa na nga dyan yung 50 pesos na entrance na ticket dyan sa laban sa April 9. April 9. 50 pesos Balitang pwede na kayong bumili kung abang maaga-aga pa kasi April 9, April 6 na ngayon. Wednesday yan. Wala pa naman pasok yan, Radyo Manjay. Balitang Sports. Ay, batiin ko lang si Daryl Lemos. Kanina nagpabati siya. Hindi na natin nabati dahil nag-extra na tayo. Oy, mga kasama, Radyo Manjay, baka may pahabol pa sa iyo na shoutout dyan. Napatingin ko lang ang aking family ngayon na gumala yata sila. At ang aking Mrs. si Alegria Peña, Florida. Yan, yung wife ko rin na si Veronica na may ngayon, may pasok ngayon. Sunday. Nag-master. Yung mga kids ko, nanonood sila sa YouTube channel ng DCXL. Siyempre, mga nakasama natin sa impila, nandiyan si Radyoman Raisa, si Kuya Will, si Master Will, si Engineer Dan, si Radyoman Jessica, tsaka si Radyoman Joel. Nandiyan na rin, nakita ko kanina. At kay Radyoman Ryan Sebastian. At happy birthday kay salamat sa cake na. Sa cake pala. Kay Dr. Carl Balita. Tsaka kay Kuya Leo Barsaliano ng RMN Legazpi. Maligayang kaarawan. Happy birthday! Balitang Sports Sunday. Balitang Sports Sunday. Mga kasama, i-viral ang totoong balita at gawin trending ang mga mahalagang impormasyon sa bawat Pilipino. Pakilike at follow ang aming social media account sa Facebook, X, YouTube at TikTok na DCXL News. Yan. At yan ay isang oras sa mga balita sa mundo ng palakasan. At impormasyon na dito lamang po ninyo narinig sa Balitang Sports Sunday. Magkarinigan po ulit tayo sa susunod na linggo. Balitang Sports Sunday. Balitang Sports Sunday. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS.
That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santhon Vitamin C at laking gulat